Ania na ang programa alang sa mga mama. Mamahood with Mama Michelle. Mamahood with Mama Michelle. Hi mga kasama! Welcome to another episode sa atong programa every Sunday o kini dedicated yun alang sa atong mga mama, kini ang Mamahood. Ang programa alang sa mga mama o ako gihapon si Mama Michelle. And for today's episode, very excited ko ani because kini siya na person is very instrumental kung ano pud ko nahimong mama. Tama di ay na may emotional pud ani. O ba nako karon ang akong OB-GYN, di ba? Og mao ni siya ang nahimong instrument no nga medyo kanang kuan ko confident ko during that time katong nanganak ko. Salamat sa iyang guidance og siyang atong kauban karon usa ka OB gynecologist Dr. Jean Ann De La Cruz. Ay, hi Doc. Hello, Sel. Halang kadugay nagagwapa Doc. Ana Jud, no? Di ba? Kumusta? Maayo man. Ikaw, Sel, kamusta? Wait na Jud. Murag naay gusto ipangutan na si Doc. Okay naman po, Doc. No? So, thank you kayo, Doc, for welcoming the team. Yeah. Salamat kayo nga. Wala din kay duha-duha. No? I know you're a very busy jud kay ka, but thank you for allowing us no, na ma-share ang imo pong story as a mama Yeah. and as a doctor, as an OB-GYN. Yeah, I'm honored. I'm Yes, honored na imo kong giimbitahan sa imong segment. Yes, di ba? As always, no? Ayan. Welcome din kay ka. So, today will be a personal, no? Nga, dili ko mangutahan na kay Doc karon kung kumusta ako ang bitaw. Ayan. Mangutahan ako kay Doc karon about us being mothers Okay. and nahimuon ni siyang mentor pud sa pa no, in some ways because nag-help gid siya sa ko. Doc, thank you kay to Doc ha. Yeah. O gasunod na po Doc. You're welcome. Yeah. Sige, Doc Jean, please tell us, Doc, about you as a mama, as a wife, as a person. How many years na ba ka nga married ka, Doc? Okay, I'm married almost 21 years now. Wow. Wow, nice. Yeah. 21 years. 21 years. No? Mm-mm. Yes. Yung mga children ni mo, Doc, pila ka ba? I have two. So, two boys. All boys. Di ba? So, boy mama ako. Boy oo. mom. So, okay lang ba mag-ask if by choice, duha lang yun? Actually, duha rang gihatag sa Ginoo. Duha ang yatag sa Ginoo. Kung gitagaan pag ubay-ubay, okay ra pod unta, Diba, pero no? duha ra man, no? So, okay ra gihapon. Yes. Yeah, tama ba? Boys man sila. Mato akong nakita ganina diri, no? Yes. Dagko na sila, Doc, no? So they're no edad longer nila. kids, but they're almost grown-ups. Yes. I have 18. The older is 18, and then yung youngest ko naman is 14. So 4 years apart na sila. Wow, no? So, ang occupation ni Doc, working mother, very working. Yeah. Nabay very working, but grabe yun, working hard yun din siya na mama. So, din sa siguro na sa imong profession, Doc. No? Katong balik ta, wala pa ka namin yun. Okay. Rewind. Yeah. Why, Doc? Why being an OB-GYN? Unsay nganong kaninga profession ang imong gipili? Okay. So, magsugod siguro ta sa nganong naging doktor. Oo, nganong naging doktor. Kasi dili man na magic na OB-GYN ni dayon, no? So, I started like a general practitioner initially. But even before that, so I was a product of that generation na ang hibawan na sa tong ginikanan nga murag kurso nga mingon nato og murag unsa ba sa ilang henerasyon kaniadto mura og tumong gyud nila ilahag yung i-career gyud na nila nga palampuson ng ilang bata either doktor, either maging lawyer, maging engineer or teacher. Ana man na kaniadto ang track. Wala pa sa unang panahon na kay standard sa una mo na akong gimat-an nga ano so mao pud siguro na ang raring sa akong mga ginikanan. So mao pud siguro nga mao pud ang ilahang murag ideal ba na para sa iyang anak, no? So I grew up in an era na murag preconditioned ang tanan, no? Kumbaga magmula maliit ka, parang ginakondisyon na ka ba na ingon ani ang nindot para nimo or angayan ka nga murag ana. So I grew up thinking that way too na probably nice gid siguro ni siya or kaya gid pud siguro nako or something like that. So but then looking back, wa pud ko'y regrets, no? So I grew up thinking that way, and eventually I came to a point na murag nice bitaw no nga aspiration nga mo serve ka sa tao. Kay og doktor imong profession, ana man gyud wala man gyud I don't know with others pero para sa kuha
serbisyo man gyud siya, murag Yes. murag equated siya to something mm. like that. So you serve, no? So Mhm. so mo na ang ako ang siguro I grew up falling in love with the idea na I would want to be a doctor, but the very seed of it was or came from the parents, from my parents, no? Parang okay. instill na sila ko ang nga nindot gyud nga maging ani ka. So wala ko laing nadunggan nga kurso nga para nako. Like something like So that. pagbata pa lang nimo, Dr. Gina jud ka. Murag ana. Although napud good to at some point murag napud to lahi nga nisimang didto nga Okay. kanang nakakita na ko ba nga uy nice lagi ng stewardess unsa na siya. Ay, murag bagay po do. Maglupad-lupad ka sa aeroplano or something like that. sa Or gusto ka maglain ato laing lugar ana ba, pero nawala ra to siya along the way kay murag predominant gid ang thought na nice gid kag maging doktor ka kay ngon ani ngon ana. So I grew up believing that, and then eventually parang na-imbibe na rin nako. So oo. So yeah, parang ganyan lang, single track. Yun lang talaga. Nice, Nag-aral ka. So buutan gid po siguro ka dok na pagkaanak. Ingon nila. Ingon nila. Okay, nami naman sa girikanan, di ba? Na may Ingon magbuot. nila. Yeah. Ingon ni mama. Ingon ni mama. So karon dok na ikaw na pud ang mama. Nya doktor. Yeah. Sige daw. Please let us know. Say experience nga doktor ka tapos mama ka, sabay kalahian sa mo. Di man pud siguro pero since ang imong profession is being a doctor. Oo. How unsa ang kinabuhi na doktor na mama? So, dili layo ang sa kuang kabahin ha bilang doktor unya ubigay ni pagid on top of that kay kana lagi pag abot nimo sa tumoy sa imong pag mahuman nimong kurso nga pagka-doktor, MD na nung tumoy nimo. Oo. Mo ambisyon na po kag taas-taas. So, ingkang moto na abot ko sa crossroads niya, nagdesisyon ko nga murag nindot ang maging OB. Okay. Bitaw dok, nganong OB po dok? Oh yeah, kasi ang istorya na Sel, gusto gid ko maging surgeon. Okay. I like working with my hands. No, I mean, gusto ko mag-tinker ba, something like that. So there came a point na nasa huna-huna at that time sa ako ang time during training, although naan na mangilan-ngilan or di mapud siguro ubay na pod pero dili siya na naka-popular nga babae surgeon kay it's a male dominated na field. Okay. During the time sa akong pag-training, no? So murag subidahon kaayo kung imong pangkaon no puro man laki kanang surgery, no? So mo tuingon ko nga sige dirita siguro sa kuan. Initially ana ang akong mindset gusto gyud ko mag-surgeon unya ni atras ko gamay ko murag male dominated ra kay siya. Ingko dili na ta sa ENT eyes nose and throat ana. Ingko murag dili gihapon ingko dito na ko na realize after working for around 3 years siguro as general practitioner sa Digos kay Digos man ang akong hometown. So nag-work ko for more than 3 years, I guess, as general practitioner. So, I work in different hospitals. Murag kuan ka, kanang ER ka ba? ER doctor. So, doon ako, nakita ko ang love for OB. Na nice man di siya, no? Kay, kanang murag, it's a happy experience ba na you help mommies bring out life, gani. Yes. So you assist them ba through that transition point in their lives, no? Murag happy happy incident siya ba. So dito ingon ko diri na gid siguro kay ingon ko I still get to work with my hands because na may mga uban nga mag-opera mi, no? Kay kana ubi gyne, no? If you notice, duha na siya ka specialty. Obstetrician, gynecologist. So obstetrician kanang mag-deal ka with pregnancy and birth, no? So, ang gynecologist nga to sa mga diseases of the women, no? So usually kana diri sa gynecology daghan ang mga opera din ha, no? So, murag na-enjoy na ko ang thought na, I can still work with my hands, no? Murag ma-fulfill gyapon na ko siya. And then, family-oriented siya because I'm looking at myself na, murag nakikita na ko akong self na I'll be a family woman, something like that. So, I'll be rearing my own family in the future. So murag, in a way, murag swak na siya, murag 2-in-1 na, murag ana ba? This is it. Murag mo na gid to siya. So that's how I end up being an OB/GYN. So dok, pag eskwela nimo or nag-practice na ka, mga pila ka years ka nagminyo or
agikan sa pagka-graduate nako. Opo. Oo. Or pag-practice gini mo sa field. Ah, Taon-taon sab or nadungan ba nimo siya? di ra dugay nga sa paghuman gid nako, I mean pag na board certified nako bilang physician, di ra dugay og naminyo pod mi. Mga 2 or running 3 years siguro. Because I don't see the point naman of prolonging because at that time actually I mean more than the ripe age ka na of marrying age actually kung doktor ka kasi we finish our studies, medical studies around 24, 25 years old with the board exams pa mga anak no. So ingon na ako murag kung i-push pa nimo forward murag basig malagpasan ako sa kalendaryo nya ang ato ang mga itlog unsaon na lang That is why I asked. Yeah. I was really very conscious about that at that time kasi ingon ko kanang natay mga damgo pero makita po nimo sa imong palibot bas habang katong naga general practice lagi ko sa Digos nakikita na ko ang irony no kay there were lots of obstetrician gynecologists nga to practicing na wa sila anak. So I just wondered nga no. So medyo idara na sila ba pero ko siguro na nauna gid ilang career ba ingon ko grabe gid kauna na busy na sila and then and then they came to a point na they realized na uy idara naman di ko nya ngadto pa sila nagsettle down dito pa sila nagminyo so kami sa akong husband we decided na nganong i-push pa man nimo dugay nga I mean pwede naman di ba wala naman kay gihulat mao gyud ko naman pod mao na this is it naman mao na siya pero daw katong namama na ka dok sa mga sa pag mga lisod na situation labi na nagtrabaho ka as ani profession nimo medyo lisod jud siya nga profession so ako after 3 years nga kanang ni ang katong 3 years nga gispend na ako as general practitioner mo tuy panahon nga murag nagmuni-muni ko kung unsa nga field ang ako ang i-pursue no kay as general practitioner tanan man na imong da no pero mabot ka sa punto nga matansya na nimo ba kung unsa imong calling murag ana ba so dito na ako to siya gimuni-muni unya nisulod ko sa training bilang obstetrician gynecologist naanak ko'y baby kasi ako pud nagi-drawing ako pud siyang giplano ba ingon ko kay sa ako naging kaingon dili pwede nga maganap na ubi ka na niya wa pud kay anak no something like that so ako siyang gi-factor in ako siya so I have ang kuya na mo 8 months siya at that time when I get into the training sa OB. Very challenging to your question. Yeah, very challenging at the start because ang training rigorous kaayo sel, no? So demanding kaayo siya. Yes. So kasi you will be going on duty. When I say duty kanang ni ang resident ang tawag nimo ang tawag nila na sa mo resident physician. So if you remember katong time nga na-admit ka sa Brokenshire kaniadto, di ba, pag abot mo sa hospital, doon ay nag-usher sa imong mga resident doctors. Yes. So, they are actually doctors in training. Na puhon sila pud maging obstetrician pud ug mahuman na nila ang training program. So, ana pud ko once in my life, no? So, very rigorous kay you go on duty 24 hours. Every 3 days ana ang sistema. So, 24 hours naka sa hospital. So, you're expected to render services na in behalf sa department at the same time you watch over patients no you mag-bedside care sa mga pasyente unya besides mag-study pud jud ka kasi dili man lang na tanan work naami output ana nga na written exams lahat na mga conferences you have to prepare so demanding siya unya pagka uli nimo sa balay, di man nimo ma-erase imong pagkamama kay na 8 months old na nagulat nimo, no? So, challenging siya. So, ana siya ka-challenging. So, in fact, at that time, kaya very appreciative ko sa akong mga co-workers, ang kapwa na ako mga residents na who went into training alongside with me kay we bonded good no kay there's no way surviving the residency program without those people as well kay para bang team mo ba no na team mo so ana siya nya aside from challenges sa hospital
napud kay pamilya nga growing. Yeah, so small family growing. Wife so pa jud ka. Diba? wife pag yun ka. And then of course, when you have a growing family, naman pud mo yung mga needs, no? Correct. So, ang nakanindot lang sa mga residency program that we have now is that compensation somehow. So that's how we survive, no? Kay di man na nato pwede kalimtan nga mukhaon mata 3 times a day pod, no? So ana siya. So wala pay private practice na pareha ani, no, nga setup. So we go on duty every 3 days, and then after duty you stay on sa hospital to finish all the paperworks, and then mag-assist kag mga operations kasi that's how also you get the training. Okay. In exchange to that, no, ana siya. So at the end of I did my training for 5 years because on my last year I served the department as chief resident. So ang 5th year nako technically is more on administrative. Okay. So parang liaison Grabe, officer Dok, no? ka. Ana siya. So murag patikim na ba na how it is, no, to deal with the consultants and the patients and the mga residents. So ana ka challenging. Well, amin ako sa imong aba. Yeah, ana siya ka challenging sel. Ang imuhang ano ba dok gikuyan kani adto? Doon lang ba sa Layo. Kay See? sa bago mi ka gauli adto sa bago. So although at that time di pa pud inani ka tedious ang kanang traffic. Okay. Makuha pa nako siya 15 minutos karon di na gyud makuha 15 minutos. Ani ana ang programa alang sa mga mama. Mamahood with Mama Michelle. Mamahood with Mama Michelle. Padayon ta alang sa atong mga mama gihapon, no? Kini ang programa nga makahatag ka nato og kahibalo, maghatag pud nato og mga advices, og mga nindot na mga tips, og mga kaalam isip usa ka mama. Labi na kung bag-o pa lang ka na mama. Karong adlaw sa atong episode usa ka mama nga doktor ang atong kauban, no. Ug syempre ako gihapon ni si Mama Michelle abo nato si Mama Doc Jean de la Cruz. Hi again, Doc. Hello. Ang ganina medyo nakahibalo na gid mi kung nganong doktor, nganong OB gynecologist. O niya this time Doc kini ako ang pinaka excited ko mangutana ani. Yeah. Katong imuhang pregnancy stage nimo unya katong hangtod sa imuhang giving birth because doktor man jud ka na ready ba jud kayo ka or plaster jud kayo kay di ba doktor kun kalo. Yeah. How was the experience during that time? Doon sa tanong mo na ready, yeah, the readiness was there, no? Because as I've said, I was really anticipating it. We were really waiting for it, no? Kasi parang kasali na siya sa plano cell na Yes. parang before I embark onto my training, dapat may baby muna ako. Yun talaga ang parang Plan din siya. gi-plan namin. Although it wasn't easy at first conceiving, no? I mean, getting pregnant because I had also my fair share of the challenge of getting pregnant. Getting pregnant pa lang ito, ha? Ibig sabihin, after marrying, parang it took me 18 months bago mag-conceive. Medyo matagal. So, I was a bit anxious na at that time kasi alam ko nga na dili na sa prime age talaga ba? Kasi kung isipin mo ang prime, dapat nasa mga 23, 25, 26. Yun talaga ang Ano mo din yung mga prime, Doc? Oh, yeah. Paminaw mo, ha? Ang mga prime. So, medyo a little bit over that age na ako. So, approaching my 30s na in fact. So, medyo apprehensive na ko. So, yeah, dun sa readiness, nandun na talaga ang readiness. Yes. And then eventually, when the pregnancy came in, no, yung preggy na ako, I was really very excited. Of course, yung first time mo is always an exciting experience, no? Although, wala ka naman masyadong template, no? Although I have, matatawag bang template? Yeah, kasi, number one, that was my first time, no? So wala pa akong experience talaga, no? So just like any other mommies who I'm taking care of, inexperience pud ka, no? Pero although medically, alam mo yung mga signs and symptoms na pwedeng i-anticipate mo, and when it does happen,
parang masabi mo na, ito pala yun. Oh, parang Atong na-learning mo, na-experience na dyan mo siya. experience mo na siya. Pag sinabing sa first trimester, common daw ang nausea and vomiting. Also, na-experience ko yan. So yun ang sa first trimester, yun ang pinaka-challenge ko, yung first baby. Kay grabe ang akong nausea and vomiting, yung tinatawag nating morning sickness. But for me, it wasn't morning, kay evening siya nangyayari. So, yes, it can happen. Pwede na yun na. Yes, oo. So gabi is siya. So, mo na akong challenge unya. I was on bed rest sa first trimester kaya I was having some problem ba, parang nag-spotting ako, no? Wait lang, Doc. Kung ang OB ba mabuntis, naapod ba siya OB? Oh yes, tama, yes. At that time, you have to remember, dili pa ko OB adto. Okay. I was a general practitioner, pero dun sa question mo, yes, we also do get the service of our colleague. Okay. No? We don't serve ourselves. Mas hindi ay. So, ang experience sa first baby, so nag-spotting ko sa first 3 months of my pregnancy, so I was put in entire bed rest. And when you say bed rest, na-experience ko yan, kaya damang-dama ko yung mga patients na pinagsasabihan ko ngayon na, ay mami, kailangan po nating mag-lie low, kailangan nating mag-bed rest. And when I say bed rest, hindi po siya walk in the park, Miss Sel, my gosh. Kanakabaw ka anang mag-abot imong buntag o gabi, unya buntag na sad. Alam mo yun, nara ka Like sa total bed yes, rest. opo, oo. So, puol siya, kapoy di ay siya, di siya nindot nga experience. Wala pa man to yung Netflix o Doc, no? Wa pa'y Netflix, ma'am. So, gustuhin mo mag-crochet, kay mo to'y uso at that time. Sa mga pag-crochet kung naghigda ka. Ay, oo, no. Murag lisod sa siguro, no? So, bored ka, unya, basa-basa na lang mga unsa-unsa din ha. So, wa pa'y ana-ana, no? Dili pa well exercise atong fingers. Dili pa. So, muna akong challenge sa first na ako nga baby. Sa second baby naman, I still have the same symptoms, signs and symptoms in the first trimester, pero not so with the spotting. Pero I was a resident in training at that time, although senior resident na ko. So somehow, dili na yun nakabugat ang work sa hospital. Kay, as I've said, more on the administrative na ko, no? So, although pressure po siya, kay daghan demands ang mga boss, no? So ana magyud na. So, kumbaga, you're walking up the ladder ba? So, Yes. ana magyud. So, mao po yung akong challenge sa second pregnancy. So, iba-ibang experience for the two babies, although they're both boys, pero iba-ibang experience ko, and they came at different phases of my life, manggod, no? So katong first baby na ako, wala pa ako nag-residency, so about to start, and then yung second baby ko naman came on my last year of my residency. So doon sa sa experience ko, somehow medyo magkaiba, no? Magkaiba. So at sa second nako, murag na nakoy template, no? Na nakoy basihan ng unsa kong previous experience. So somehow doon ka nagle-learn, no? Nga it worked dati, tapos mukhang hindi ito maganda, so ito naman ang gagawin ko, parang ganyan. So, ano ka, Doc? Normal delivery? Yeah, I experienced both. Oh! So, I can relate sa akong pasyente. Kasi sa first baby ko, normal delivery yan siya. So, ito pa, ang challenge doon, no? Kasi pagdating sa delivery ko, sabi nga ng doktor ko at that time, Dr. Stewart, sabi niya, mag-painless tayo, Jean. No? So, painless kami. Pero pagdating doon sa punto na parang there's something, no? Kasi it happened sa both sa akong panganak na siguro sa akong anatomy, no? Na something siguro diha sa akong spine nga na siguro siya gap or whatever. I don't know. So that's just my theory. Kay for both pregnancies, na portion nga dili ma-feel gapon akong pain. Tawag nila na sparing. So kato siya nga area, spared siya of the anesthesia ba. So I still feel the pain. So dili porket nag-painless ko nga parang hayahay ra kaayo, no? Kasi I still get to experience the pain. Nya Sakit di. sakit, yes, sakit, no? So, nag-fast forward na ko sa Diba? imong question, no? Pero, to tell you, yes, I experienced also the pains of labor and delivery, no? Grabe. So, pero ako, siguro somehow,
because of my experience or because of my profession being a doctor or at that OB-GYN pa jud. So na ako'y deep realization even at that time no, during my own labor and delivery nga this is my pain. This is something that I really will have to go through on my own. So parang alam mo yung nakahiga ka doon in pain ka tapos kahit 'di ba sa iba parang sinasabi nila pasudla akong bana para makita niya kung unsa kasakit ang akong giagyan, 'di ba? Ana man I get to to handle patients like that na ana nga mindset ba o something mura na kasuko Ni Malos. Ikaw ang rason, mura something ana pero ako I have a deep realization even wa pa ko nagbati nga ingon ko nga this is something that I really have to go through on my own. Alam mo yun yung ang kasakit nga dili gid mo pwede ipahid sa uban. Yes. Kuani mo? Di pud ka bisa makatabang sa iyo. Oo. But of course, you appreciate na Yes, naakay somebody beside you na mag-reassure sa imuha ngayon ani. Yes. Pero no amount of whatever no na alam mo talaga ba na bisan sa ni mo ikaw ra gyud ang mo endure ani. So you really have to be strong. Correct. Di gini mo siya pwede ipahid. Di gini mo siya pwede ipasa. Murag Call a load. friend. Murag load niya i-forward. Dili pwede. Dili pwede. Tinood yun. So bungbong ra nga ako ang katapatan ko. Ana lang sa bungbong. Pareho na normal o cesarean. Oh yeah. Pero ingan pa na, Doc, usually sa mga mama, di ba, mo mga topic nga, asa bang mas lisod? Normal delivery or cesarean? Amot sa imo kay na experience pa nimo both. Na makasulti ba ka na adjay mas lisod or same lang gid ang okay. difficulty? Kasi actually sa second baby na ako, surprised to siya na CS. I mean, ambot nang pasabot it was unforeseen, no? Okay. Wala dito siya planned na CS. So, abilidaran siya nga bata ang bunso. So, we were intending normal delivery actually sa iya. Kay normal good ko sa first, no? So, first na ko was 3.1 kg. So, I was also expecting na normal po na ako ang second. So, however, by twist of fate, pag-abot sa Ginoo, ni somersault siya, ni balintong siya pag-abot sa mga 8 cms. Nitangling gid siya cell, so nahimo siyang breach. Okay. Magic. So, unsa ako pag-deliver? Pag 8 cm na? Pag 8 cm. Pagputok sa akong panubigon, dito na nakapa ni doktora nga, uy, lubot man ang akong nakapa. So, siya na ni mismo ningon sa kuha kay, actually, medyo ngarag na ko ato nga time cell kay kanang naka-painless pud lagi ko, no? Pero, but then again, dili siya total painless kay I still feel some of it, no? Some of the pain. So, every time mo contract, ma-feel gapon nako. So, medyo naigamot, sedative ang tawag namo, murag mahubog-hubog ka gamay. So, ingon si doktora nga, unsa man Jean, i-push pa nato, mag-try ta og normal delivery daw. Pwede man gud ang normal delivery gapon sa breech, no? Actually, but there are some guidelines to that, no? So ako being an OB pod atong nga time kanang idealistic kay nga ako ang subconscious, matawag na kong murag subconscious kay mura lagi kog ngarag na, no? So titando ra pod kuno ko ingon sa akong mga kauban ba nga mga colleagues na akong mga kasabayan akong training ni siya murag sagpaon ta ka Jean ba kay nganong ingon kag oda ko kay murag ako nilag sagpaon para matauhan daw ko nga huy pag CS na day murag ila na lang ano na sa kuha bang huy mag-normal pa ka nga suhi imong bata murag something like that. So anyway, so good. So ngarag lagi no niya. So murag nangibabaw ako ang subconscious ba nga dili kaya lagi na ako ni push murag ana ba. So pero in the end na CS jud ko because breach siya. Okay. So mas dako pud siya kaysa kuya. So 3.1 yung first, 3.3 si bunso. So, okay. That's the story of my ano. So, doon sa question mo kung asa ang mas lisod, actually, after siguro ang pasabot nila, Doc, ng, di ba? Sakit ba pag dahil sa mother? Okay. So, pero in my case, okay ra. Easy ra siya. Thanks to CS po. si CS. Okay ra. Oo, siguro, less than 24 hours, nagbarog naman ko. In fairness, di man good ko, kanang taas kong tolerance level ba sa discomfort. So, kanang niyang, gusto na ko, dayon, bako dayon, ako naglubog, no? Ako naglubog. So,
Oh, ana siguro empowered Siguro kay yun. 100K ka daw ka ng, let's go. Murag, sa gusto na ka mo duty. Kulang na lang Basta na- pangutanong ko sa mga kauban nga, gusto na ka mo duty. Napay-pirmahan diha. Masing, siguro mo ang mind din. Mindset. Kaya walo. Yeah, di ba, Doc? Of course, ikaw man yun nag sa kuha. So, breastfeeding. Oh, yeah. Di ba? Oo. Kani ang challenge ako ang breastfeeding story, no? Mm. Sa first baby na ko, wa pa man ko nag-training ni adto, pero I was doing general practice. Unya, dili pa pud ko OB training adto, no? So, wala pa sa kuan ng mga advokasya sa sa breastfeeding, di pa ko advocate adto. So, nag-breastfeed ko for a while, pero nami giatinan one time nga murag wedding sa usa ka friend, very close friends akong husband actually. Unya at 4 weeks 4 weeks postpartum. So I was still lactating actually. Gibilin ako ang bata kay layo man Marawi ang gibiyahe. So gibilin ang bata unya. I was still lactating. So pag human ato nga event, murag gikunhod siya. Gikunhod ang akong breast milk pag-uli na mo murag nya nawala akong impetus ba to do it nya. Balik trabaho na kaagad, murag something ana. So nawala ako. So kadyutra ang akong breastfeeding journey sa first. Sa second na ko, although medyo empowered na ko, kay na anak ko, nag-training na ko ato sa UB, nakabalo na ka sa mga knowledge about it, niya, advocate na ka. But then, the challenge, the actual challenge actually adto is ang work. No? Kasi I was, supposedly, ang Magna Carta for Women, di ba, dictates that for CS, murag 100 pila ka days. 105 days. Oo, tapos supposedly alat mo na para maka-breastfeed ka, anak. Pero in the case sa somebody na who is a doctor in training, dili gyud na mo ma-achieve, no? Kay naman may trabaho nga dapat i-fulfill. So resume na kog work siguro mga 1 month or 6 weeks siguro, something like that. Oo, basta ni-resume na. Yung first dive na ko, postpartum sa second, SPMC ka agad because sa amo ang sa last part sa among training, nami murag tawag na mo na rotation sa SPMC, murag immersion na mo didto ba, exposure. So we get to serve there for like 3 months. If I'm not if I'm not wrong. So nagalactate ka, nagadala pud kog pump, no? Nagadala pud kog pump. But then, una grabe ka challenge. Kadto nga portion ang murag na challenge yun ko adto kay hubag kaayo ka, kay di ba mag-engorge man ka kung dili ka ka-express or dili ka patutoy. Yes. So, sakit, no? So, naga-duty ka, naga-assist na ka sa mga pasyente, and you know how it is at SPMC, di ba? Left and right. Tapos, daghan siya kayong pasyente. So, kadto ang challenging sa postpartum nako sa second, no? But then, nalagpasan ko din siya. Eventually, nanagko raman po sila. Lagi, no? So, diha lang siguro, Doc, no? Kanang pag managko lagi ni. Ako naingon sa akong mga mentors, no? Kasi sa first year na ako sa training, parang hilak-hilak jud ko, no? Sabi, mag-quit na ako, Doc, ayoko na, or something like that. Sabi nga, mag-ingon nila sa ako kanunay nga, humana na lang na kay dili karon mintras gamay pa imong anak. Kay para dili pa daw nila maalala nga gibiyaan sila. True enough. Wala silang memory. Gibiyaan sila. Okay, remember. So, humanan dyan ay. Human naghapon. Pero kung tanawon ni mo, Doc, no, kanang, balik ka dito ba? Ikaw ang doktor, tapos na-experience good ni mo siya. So, next time, pag ikaw na po mag-kuan sa imong mga patients, real na good kayo ang advice, ang pamaagi, di ba? Yeah, you get to experience both pag yun, no? Normal correct. Oo. So, pag magingon ang pasyente, makarelate ka. Relate ka, naingon ani. Tama yun. Kumbaga, dali ni mo siya i-validate ang ilahang experience nga na talagang ganyan. Kasi, yun talaga yun. Oo, yun ang natural na ano. And that's the way it is, no? Yes, oo. Yan na, laban lang. Ay, correct. Sige. Ani-ana ang programa alang sa mga mama. Mamahood with Mama Michelle. Mamahood with Mama Michelle.
Balik ta, mga kasama, kinighapon ang Mamahod, ang programa Nimo Mama. Og ikaw nga gustong mahimong mama, no? Og sa mga bana pod, apil pod mo og sa mga anak, no? Aron masabtan pagyud nato ang atong mga mama. Ako gyapon ni si Mama Michelle og uban gyapon nato si Mama Dr. Jean. Hi Doc, so kaniya Doc ang imuhang experience as a career person, ang experience nimo as ikaw tong nagbuntis og nanganak. This time Doc, mahimo na siya na instrumental gyud labi na sa imong pag-atiman sa imong mga patients. Yes. So sa imuhang Doc, pag-atiman sa ila, unsay mga sagad nimo na gusto jud nimong i-impart sa imuhang mga kliyente Doc? Labi na kung maghisgot og pagbuntis. Unsa po'y sagad nimo na encounter na problema bang matawag or challenge, difficulty sa usa ka buntis? Yeah. Based sa imuhang mga Usa ka buntis or wa pa na buntis. kana o ka lang magpabuntis lang. So, ang mga challenges sa mga about to be mom o mama na pod, no, nasa ilang journey bilang mama, iba-iba yan Sel, depende sa stage sa ilang kinabuhi, no, kasi ang client namo, they come in varying ages. So, dunay teen, dunay reproductive age, dunay menopause, perimenopause, no? Premenopause and perimenopausal and postmenopause, no? So, kumbaga, mo ni nakanindot sa practice nako Sel kay kanang you get to see women at different ages or different stages sa kinabuhi bitaw. So, bilang isa pod ka inahan, makita na pod nimo, halos makita pod nimo ang imong future. Ma-foresee pod nimo ba, makita ma-project pod nimo sa ilahang suspuhon mainani pod ko. So that's how you treat as well, no, the client as they come, because dili man layo ang amo ang kinabuhi sa kinabuhi pod sa pasyente, no, pareho ra man tang tanan actually, no. I don't see myself any different from you or from any other moms coming into my door, no. So mo na nga didto sa imong pangutana kung unsa nga mga challenges, no, it differs sa depende kung asa siya nga stage sa iyang kinabuhi. O sa diri sa bata-bata pa, Pila may pinakayang nimo na patient Doc? Maka-remember po kayo? na buntis. I got a patient Sel nga 12 anyos, Diba? Because of teenage pregnancy. teenage pregnancy. And how's the experience though, if I may ask? The moment I got the patient, gidash actually sa iyang lola. Kadto siya nga bata, binilin sa lola kay ang parents mura o bulag, something like that. Ang mama nasa gawas. Ang lola actually is on the father's side. So, ang papa ni Aderi pero working, so si lola ang nag-atiman. Unya, she got pregnant without any idea nga mapregi na day ka bisag kausa lang ang experience. Okay. Alam mo yun, so the ignorance is there. No, wala sila nakabalo ba nga pwede day mahitabo nga mabuntis ang usa ka babae. So ang imong kastorya Doc, ang patient na 12 years old o ang lola? Silang duha. Okay. Kay the lola brought naa sila sa stage at that time na I don't know, denial pud siguro ang lola nga kay nidako man ang tiyan sa iyang apo. Okay. So, kay buntis lagi. Pero gidala sa kuha kay duna daw tumor ang bata. Di ay ba? Ana ang reklamo. Wala sa iyang konsiderasyon actually nga buntis ang bata. Okay. Siguro lahi ang pagkaila sa lola sa iyang apo, dili siya katuo siguro nga pwedeng mahimo sa bata. Wala gid sa iyang konsiderasyon nga pwede day pregnancy ang nidako nga tiyan sa usa ka 12 anyos. So gidala niya diri kay tungod gadako ang tiyan sa bata, so nagduda siya nga dunay tumor. Pero syempre being an OB-GYN, you'll know. naa kay clinical eye nga ginatawag, no, nga the moment the woman steps in, kaila na kag unsay tiyan sa buntis o dili buntis, no. So syempre dili man na nimo iyag-iyag diretso sa iya, ha, kay imo pud i-size up ang nagdala kung unsay iyang mga expectation. Imo gid istoryahon, no, unsa may atuan nay nganong gidaman nimo ang bata diri, unsay problema, no, ana. Iskulaan Siya, Dok, kanang ako ipakonsulta akong apo kay kanang gadako ang tiyan ba. Gaduda ko dunay tumor. Ana ang entrada Sel. So, di ba? So, ikaw ako nga
nakakita sa bata, ang bata ka nang dili siya ingon nga dakuon nga bata, no? Gamay siya ba? So klaro na gid kay sa akong tan-aw nga bata gining gibitbit sa bata. Kuya mo, no? Bata pa lang may bata na, something Batang like may that. bata. So, sige. So pag interview na ingon ana, Ginsan yung pagsulti, Dok, na oh. it's not a tumor, it's a baby. Siyempre, hinay-nayon kay tungod nga kaning ni ang naang lola. So, i-consider, i-factor in mo tanan ang sitwasyon, no? Oo. So, pagka-psychologist. yes, true. Musulod na mo ng lahinga. Tinuod. Ana ang amo ang practice bilang ubigay ni kasi sa practice namo mahulog man gud mi nga kanang murag family doctor na pod gani kay kanang ni ikaw man ang first touch. Usahay first touch ka sa pamilya. Yes. Ikaw man ang unang konsultahon, mangutana na sila sa imuha. Bisag out of line na ipangutana sa imuha. Ready ka lang to listen and to kung unsay sakaya ng ano nimo nga pwede nimo mai-suggest sa ilaha or sa imong tan-aw unsa siya naka-initial nga assessment ana bitaw. Makinig yan sila. So kadto siya dito ko na challenge kay ang lola sa dihang nakaibalo siya kay although wa na ko dayong giyag-giyag no ako pag gipahigda pud na akong bata ako siyang gikapa no gikapa na ako kay kuno lagi bukol unya ingon ko kanang na kay uyab ni anak ko sa iyaha nya sa una mo decline siya amigo ra ko no pero sa dihang ginahinay nako siya nahitabo di ay ang insidente murag kuan pud to murag kana bitong matawag siguro nga rape no kay wala may consent sa bata kanang ano to siya estudyante ba unya during break time dili pa to pandemic manggod so face to face ang klase so katong medyo magwang sa iyang nga lalaki nga kuno barkada man daw to so murag nag-adto daw sila didto sa murag by the beach man to. I don't know kung sa asa to dapitang. Basta diri dapit, wala pa ng coastal road, so times beach masiguro na din ha. So, naniudto lang man daw kuno sila. Feeling ko murag gihubog siya or something. Paluoy pud, no? Oo. So, dili to consensual. Kanang murag, wa gito sa iyang una-una ba. So, kadto, biktima siya. So, anyway, so, ingon ang lola sa ako ang dok, himua ang pwede nimong himuon nga matanggal na. Ana ha? Kay Pila makabulan, Dok? Or weeks? Dako na siya kay mulutaw naman. Siguro na sa mga 16 to 20 weeks. 16 to 20 weeks na. So, ana, unya, akong gi-advisean ang, so, muna ang initial nga reaction sa lola, kay medyo defensive ang lola, kay gibilin lagi sa amahan sa iyahan, nanrabaho ang amahan. So, kabalo siya kung unsang maging reaction sa iyang anak, kung makabalo ang amahan nga nabuntis ang bata. So, murag takot po siguro ang lola ba. So, ang lola mismo, doon na desisyon nga ana lagi patanggal. Ana ha, inana ka daring. So, inko time sa ma'am ha, ingon ko, ani na lang magpa-laboratory sa ka, although kabaw na good ko nga nanay bata to, pero kasagaran mo niya kung napansin, pag bata ang pasyente, nya moingon ana no mingon ana sa ako ang patanggal ipa-ultrasound tanan naman ginapa-ultrasound nako no kung na ako'y suspetsa nga buntis ani so kasagaran pag makita nila ang bata sa ultrasound mausab so ang bata mismo nangusog dili niya ipatanggal kita brave nimo food ka yung bata no kuya mo no 12 years old 12 years old grabe murag so in contrast naapod ko'y subset of patients dili na ni kausa magunhitabo na mga mangilan-ngilan na pod na versus sa hamtong na muari sa kuha niya doon na siya preset pod nga decision nga gusto ipatanggal kay kana siya most likely dili musaksid gyud na siya sa pagpatanggal ngita na sila paagi kay manhi man adiri nya mangutana sa kwadok mahimo ba ka ani nya ingon man ko nga mo decline jud ko kay out of my personal conviction so kuhay siya sa ako ang tinuuhan dili siya acceptable for me ako gyud ginaprangka sa ilaha I don't do it ingon ko so
okay mo accept man pud sila, pero once they step out kabaw ko nga they will do whatever, no, kung unsay asa sila mo source out ana nga mga pamaagi, unsay ilang mo resort sila to whatever. Pero ako lang pud silang gina-reassure without judgment man na ako lang pud silang gina-reassure nga you tell me, you come back, or you go to the hospital anytime. Kakabaw, ako may gina-explain sa ilahang magpatanggal, naagyo na siya risgo. Pwede na ikamatay sa babae kung mag-bleed or mag-infection. So, but then, kung mahitabo gyud na, ayaw kahadlok mo balik og adto hospital. Adto gyud sangko sa hospital. Oh, you can always call for my services. You tell them na pwede ba tawagon si doktora ingon ani. I can provide you the service nga i-take care. Ang butang pasabot ka ng post-abortion nga mga complications ba. Kasi that's how we counsel patients. Kasi Sinabi siya counseling look. oh yes. Kasi kana actually ang toughest sa among job cell, actually kanang mag-counseling mi sa patient. Actually the routine check-up that we do, that's just very short, no? Yes. Oh, but then kani gyud nga mga subset of patients ang ako ang usually gina-spend time on. Sometimes maabot ko 1 hour or more. Kasi counseling them, so i-explain mo ang kasagarang cons man gyud, wa man gyud na pro siguro, no. Pro lang siguro silang una-una nga ma-okay sila, pero kung sumatotal tan-awon gyud nimo top view, wa man gyud siya kuan kay pwede man gyud siya nimo ikamatay, no, mga complications inana. Pero as again, wala man tay judgment, no, kasi at the end of the day, sila man mo decide sa ilahang kaugalingon. So, Takabalo sa ilang yagian. wata kabalo sang story behind sa agian niya, tama ka. So, yes. mo nang gina-reassure lang po na ako sila at the end na kung something happens, so ayaw mo og kaikog or ayaw mo kahadlok mo adto sa hospital nga magpatambal or para to address the complication, kasi I will be there if you need my service. Mao na po na akong ginhatag sa ilaha. Pero kana ang mga sa tanong mo sa during sa pregnancy, kana I guess ang pinaka-challenging nga ginahandle nako kana bitong kinabuhi na siya sel, niturok na manggud na niya. Yes. Pag human mo anhi sa mua niya, gusto ipapupo. While many mothers or Correct. women ang gusto yun magbuntis. Yes, actually. Naapoy lahi nga phase of napoy pregnancy. lahi. Kasi iba-iba man talaga din ang pinagdadaanan nila. So, kadto sa akong experience between two subset of patients, ang madali na ko i-dissuade against abortion is kadto pa hinuong mga teenagers nga akala natin murag Silang gusto. Oo, gusto magina sila tanan pag amuari na sila naanam gid mo ay ingon magina lang gusto na ko ipa-abort, gusto na ko ipatanggal. Pero ang butang ko pasabot ka nang mas dali bitaw na ako ma-convince nga ayaw. Okay. Is kadto pa hinuong teenagers. Ma-miss ka. So kadaghanan ako na experience kaysa katong medyo hamtong lagi. Iba-ibang ko ng mga senaryo, ang uban to sa abroad ang bana, unya nasipyat na ay. Yes. So mga ingon ana ba unya gusto na nila ipatanggal kay para wala na trace or evidence. Yes. Something like Kuya, Dok, na po yung mga yes, ingon ana siya ka madrama. May mga lahig-lahig genre din. Yes, oo. Kayo ba na yung mga trabaho dahil, Dok? Dili sa yun. So muna nga kaingon lagi pud ko nga sus wa man ko nagradyo man pareho ni Michelle, pero pertipod lagi ang akong baba gyapon diri kanang maughan pug kog tutunlan sel kay well explained ba pud good guy pud ka mag kasi ako ang dictum sa ako ang practice is that I really take time to explain because I find it really very helpful in terms of compliance sa pasyente kung masabtan nila. Correct. Yeah. I don't want them to step out na murag half-cooked. I always tell them that the things that I prescribed and put on my notepad are the easiest to follow. But the things that I say, you listen very carefully. Sahay, ginapaagi na ako sa pa-joke sa akong mga pasyente, no? Nga, hindi ko mamati ha, kay pagkahuman, ani, maghatag ba akong quiz. Ano po kayo mga style? Na ako yung mga style. But just to catch their attention, yes, no? Sometimes, anak mangyod, no? Kaya attention span sa hay, mabura gyud kaayo. Dugayan, wala dyan. Yes. But then, naapoy na, tinuod, makita nimo masita na sa orasan. Pero ako, sa pag-ingon ana gani, ako na gina-fast track. Pero very seldom. Gamay na sila nga subset kasi in most of the time,
mas ma-appreciate sa pasyente actually kung well-explained nimo nga gihatag sa ilaha. Oo, kaysa kanang murag dinali bitaw. Mao Ma-sense pud na nila kung dali-dalion nimo. Oo, kanang murag kapadagan lang gani ka, murag Oo. dikahon ang imong Sa kuan. pala niya. Oo, kay Tinuod yun na. iba-iba man gud ang sa kada pasyente iba-iba gid na. Iba-iba. Mo bitaw na ang tawag sa amo practice, di ba? Practice of medicine because this is not perfection. This is a constant practice. Every day, no day is similar, different gid na. So kada pasyente nga mo ari diri, New discoveries of all. Lahi-lahi iba-iba sila. gid na. Walay di kahon, no? So that's why we treat also the person as an individual. And I don't see a patient like matres. So I see the person, as a whole person. So that's why I always correlate, no? Gina-correlate na ko. Pareha na do kanina imong gusto wala o ng baby or ang life sa tao. Kana pong kanang dili jud. Gino sa nimo pag counsel kanang dili pag yun trying but wala pag yun taon. Wala lisod. I think lisod pud na nga. Lisod mabuntis. Opo, kanang Okay. sige nag-try. Unsa po i-counseling ko at So sa ingon ana nga kaso sel kasi I do being a general obstetrician gynecologist. So kami magid ang first line sa amo man kasagaran mo duol. Although daghan na diri sa Davao City, don't get me wrong, pero diri sa Davao City daghan ta subspecialists kanang mga fertility specialists, sub na sila, super specialist na sila. So pero as patients come na kanang mo mangayo og advice, mangayo og atambag gikan sa amoa kung paano sila mabuntis. Sa initial encounter nako sa pasyente, I tell them kung na-available ang bana to bring the husband as well. Because sa fertility consult, ang ideal fertility consult gyud is dapat naa ang duha ka parties. Because I always tell this to my patient as well na it takes two to tango. Yes. So ang kadalasan man gud ang kultura nato mahadlok mo duol ang laki og appeal musit in ba sa consultation because murag naa sa ato ang culture ka na bitang machismo effect bitaw nga dili kaya ako ang diferensya, di ba? Okay. Okay, murag ang feeling nila na initial feeling murag sa mani kanang fault finding committee Na-appeal naman ko din. ngano na appeal naman ko diri nga babae ra man ni nga trabaho unon dapat. Oo. Pero dili kasi ang fertility na consult actually kanang baseline lang no nga fertility consult dapat naa gyud ang laki kay 50-50% ang ambag no sa babae ug lalaki. Di man mabuntis kung babae ra. So we need to assess the general health sa laki as well as sa babae. Ideal age, Doc, of getting pregnant, Doc. Wow. Pila ng health, ha? Last question na ni mga kasama. Ideal age is dapat nasa tong prime no mga mid-20s. Oo. Ideal. But then of course I'm not saying na pag beyond mid-20s di na ka pwede maburos. Pwede ra gud gihapon no. Pero the chances is of course as we age is dwindling no. Mo edad kag 35 pataas actually paus-us na ato ang fecundity rate no, the chance of getting pregnant no. So human race as it is dili man ta perfect race no. So nara sa mga 20% yata ang ano nato fecundity rate no, the chance of getting pregnant at one point no. So so kung hinumdumon nato sa normal nga setup gani dili pa gyud na perfect 20% ra gani, how much more og edad ka 35 pataas. So daghan na nga factors ang musulod din na no. So idugang pa nimo pud ang male factor we are living in a very unhealthy world na gyud no. Yes. Daghan na kaaytag kalaban no. So mao na ni karon kay ang ato amanggong kalibutan is sa unang panahon disease of deficiency ang uso. Deficient ka sa ingon ani, bantog ka na scurvy. Karon disease of affluence. Sobra na. Abundance. Tungod sa sobra. Correct. Sobra. Sobra sa sugar. Sobra sa fats. Sobra sa carbs. Sobra sa carbs. O sobrang way lihok. Yes. Sigang lingkod. Sigirang lingkod, no? Correct. Di ba? Sobra sa stress. Yes. Sobrang tulog. Sobrang tulog. Sobrang abuse sa mga substances. So which brings me to my next
advocacy at the moment. Wow. Wa na ko gimugig pangutana Michelle, pero ako Yes. ni voluntaryo. Sige, So, Doc. Unsa wala, I Doc? am embarking at the moment in this new field of medicine, ginatawag na to lifestyle medicine. Okay. Oo. So I don't know if you've heard of it. Oo, pero it's a growing body of medical field, no? Part siya actually, no. Recognized na rin siya sa Philippine Medical Association. So actually it's a parang under na siya sa umbrella ng family medicine. Accepted na siya sa family medicine. So, currently I'm embarking Lifestyle medicine. So, So, puhon, no? Pag-usap, Sige. baka gusto mo yan. Pero I'm just Next time. plugging it, no? Yes. Kasi ano siya, very, although na ako sa OB-GYN na field, pero I find it very relevant as well, no? Not only sa field, but also personally. So, first and foremost, mangyud, before ka mo embrace of anything, you apply it to yourself. How relevant it is to yourself. When you find the relevance, most likely, you will also, the other people might also find some relevance in Yes, it. Alam mo yes, yun? correct. So, it holds the idea that sa ato adi ayong kuan, ang realidad karon, di ba, nalakbitan na nako gani Hazel na kanang kaniadto, prehistorically, ang kasagarang disease sa mga tao is disease of deficiency. Kulang sa ingon ani, bantog na anemic siya, kay kulang siya sa iron, or uban pa, no? Pero sa karon, ang atong kalibutan is beset with so many non-communicable. Ibig sabihin, non-communicable, dili makatakod, chronic diseases. Chronic meaning to say it's there for a long time. So apila diha ang diabetes, apila ang hypertension, cancer. Yes. So those are non-communicable but chronic, long-term na diseases. And when you try to look into it, ang hinungdan ng punot dulo ani is lifestyle. Nandun ang pagkain, no? Not so much with the lack maybe, but more of the abundance of it. Sobra-sobra. Kaayo, Doc. Uncontrolled. Nandun yung lack of activity, sedentary, kadalasan. And the abuses, no? Abuse sa tobacco, maybe, the mga alcohol. So, and then, abundance of stress. Kanang murag abunda ko. No? So, Yes. naapoday na siya. So, unya, ang isa po diri ka, actually, ang gipanghisgutan ako bago lang, no, sa imuha is, the pillars. These are the pillars of lifestyle medicine. So, that includes nutrition, yung physical activity, that we should tawag niyan, invest on. These are the pillars that we should invest on. The cessation of tobacco and the avoidance of substances. And then stress management. And then ang isa pa is kanini ang social connectedness. Social connectedness. And lastly, sleep. Sleep. So, if you try to look into the details of that, ang abuso sa usa, niani nga mga pillars, has a deeper connection sa mga diseases na meron tayo. So, mao na siya. Yeah. So, as I've said early on, I find relevance in this, not only personally, but also in the practice, because if you notice, ang practice bilang obstetrician gynecologist starts from the womb cell. Yes. So, wa pa nahimog sa bata, gimatuto pa lang sa inahan. So, kung unsa nga lifestyle ang meron ang inahan, it will eventually translate to the health of this baby. Correct. Or the offspring. So, mao na nga very passionate jud ko ani nga gusto gina ko siya i-pursue. Actually, I'm currently undergoing the training. So, hopefully I can finish it and get certified, no? So that Yes, Doc. we can spread the And until next time, Doc. Oh, yeah. Wala po dato ang topic. Oh, yes. Di ba? Yes, I'm excited. I'm looking Sa forward to that. Next Yeah. na to na. Tama kaya, Doc. Lifestyle is very, di ba? Karong Yes. panahon na mga mama, Yeah. di ba? Say mas dali, mo ipakaon, o say, di ba? Correct. What is convenient Oo. sometimes may not really be the best, no? Yeah, cellphone. Yeah. Di ba? So, daghan kayo problema mga inahan. Correct. Di ba problema? Challenge nga kung matahatagan lang tagtama nga pagpasabot. Like, kining ato ang discussion karon, no? Kanya, ato da yung partneran og action
mausab gid pala to ang kinabuhi for the better, di ba, Yeah. Doc? Ayan. Correct. So, Doc, thank you very much, Doc. Daghan jud kaayo kog na Yeah. nakuha, and I believe ang atong mga ting paminaw gawa kauban ako din no, napuno karon. Siguro, Doc, ang imuha sigurong mensahe, anything you would like to say to mothers and mga gusto pang mahimong mama. Oh, yeah. Okay, para sa mga inahan or wala pa maging inahan pero gustong maging inahan, ang pagiging mama is really very challenging but very worthwhile experience, no? So dapat ta musugod sa clean and healthy slate, no, nga wa pay kuan, pero that's a very daunting task if you imagine, pero with pagpaningkamot kaya kayo, no? So ubanan og pag-ampo, no, kayang-kaya. So live healthily as much as you can, no? Para naatay ikatabang sa tong natay ikaatiman sa mga bata. Yes, because I really believe in the mantra na you cannot give out of an empty cup, no? So sa mga inahan or mamahimong inahan, sa mga kababainhan diya in general, try to take care of yourselves, no, as best as you can, no, while you're still preparing to become a mom yourself eventually. Okay? Yes. Thank you, Doc. Thank you very Yes. much. Unsa ni address diri sa imuhang Doc? Na ako diri sa door 8, ground floor sa Els Pension Building along Mount Apo Street. This is near Davao Doctors Hospital. Kung gikan ka sa Davao Doctors, sunod siya sa Penongs. Ayan. Yeah. Kung gusto mo, kung malibog pa mo, ubanan pa mo diri. Magdungan pa check up. Thank you very much, Doc Jane. Salamat jud kay Doc. Walay It's sa payan, a sir. pleasure jud na Yes. this time, no, nag-istorya na ta as trabaho na po. Yes, I'm really honored, Sel. Yes, So po. I'm always welcoming to this kind of setup because I believe that isa po ni sa pamaagi, no, nga kanang ni ang mapalapnag nato sa ato Correct. ang mga kapwa kababainhan ang maayong panghuna-huna bitaw para sa ato ang healthcare. Oo. Yes, Doc. So wala lang ta diri for the sick care, Mhm. but we are promoting mostly healthcare. Ayan. Diha no? ta. So, diha ta mag-focus niya. Ay, magkabala ka kay invite gapon ako ni si Doc sa musunod na mga program sa DXDC. Labi na kung mahuman na iyahang training karon, no? Nindot to, Doc, lifestyle medicine. Yes. No? Mga lifestyle ato atong i-check. Og salamat mga nanay. Thank you very much. I know daghan pud mo nakatunan sama nako. Actually, ako mo na yung maka-learn na niya ko ang programa. Daghan kay ko mga all walks of life, no, sa mga nanay, like no experience. Nindot gid kaayo sa ngadto-ngadto na appreciate gid nako ni na program po. Not only for me, but I believe same taning yun na experience ng mga nanay nga nag-view o naminaw karon. So if you are blessed or naghamog na katunan, please comment, no, sa ato ang video, o please share this para daghan pud makahibalo ng mga nanay. Ayan. Thank you again, Dr. Jean. You're welcome. Dr. Jean and De La Cruz, mga kasama, usa ka ubigayni o kauban nato dinhi gihapon sa Mamahood. Og until next time sa next episode, ako gihapon ang inyuhang kauban sa kanunay, si Mama Michelle alang sa Mamahood, ang programa alang sa mga mama. Ani-ana ang programa alang sa mga mama. Mamahood with Mama Michelle. Mama Hood with Mama Michelle.